Samantala si Doyong ay sobrang depressed. Hiniling niya sa kaibigan niyang si Hanjo na magpakalasing sa kanya. Pagkatapos ay binibigyan siya ng kanyang numero na humihiling sa kanya na subaybayan ito. Sa oras na iyon humihingi si Hanjo ng bayad para sa serbisyong ito. Kung ibinigay ni Doyong ang numero sa Uni, susubaybayan niya sana ito ng libre. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado. Kapag nalaman ni Uni yun, si Hakso ay pinalaya mula sa bilangguan sa Probasayon. Ibig sabihin nasa panganib si Juyong. Kaagad pagkatapos, nagpa siya ang Uni na subaybayan ang Hakso. Iniisip na ang paghahanap sa kanya ay maaaring humantong sa kanya sa Juyong. Samantala, nagkaproblema si Doyong sa trabaho. Ang direktor ng pabrika, who owed money para kunin ka at magtrabaho sa Doyong's Bank. Sanhi ng eksena, sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay kinidnap dahil kay Doyong. Hindi naintindihan ni Doyong ang nakilala ni Director Park. And thought lasing lang yung lalaki. Dahil halos malugi ang kumpanya niya. Kahit na hindi ito direktang nakaapekto kay Doyong. Nakadagdag ito sa kanyang pag-aalala. Ngunit nanatili siyang determinado na hanapin kang bata. Matapos marinig mula kay Hanjo, na inaakit niya ang may-ari ng numero ng telepono. Nagpa siya si Doyong na imbestigahan ang address mismo. Ang address ay humantong sa kanya sa isang lumang. Hindi maayos na pinapanatili ang gusali. Kung saan nakita niya ang isang lalaki na lumabas sa isa sa mga apartment. Nakakaramdam ng kaina-hinala. Sinusundan ba ng kabataan ng lalaki sa ibang gusali? May mga tindahan ng laro. Ang kanyang mga aksyon ay halos nagdulot sa kanya ng malubhang problema. Ngunit nagawa niyang magtago at palihim na pagmasdan ang lugar. Duyang pagkatapos ay natuklasan na Director Park. Kung sino ang naging sanhi ng eksena sa bangko. May nagtatanong ba sa iyo kung nasaan ang kanyang anak na babae? Tag kita. Ay dati nang nagbanta na kunin ng mga parke anak na babae. Kung hindi niya binayaran ng kanyang ama. Samantala, hindi talaga maintindihan ni Duyang how Taeyo is connected sa pagkawala ni Juyong. Sa kabila nito, sinusubukan niyang hanapin si Taeyo. At nilaktawan ng isang dinner party kasama ang kanyang mga amo. Nadadalo ka. Kaagad pagkatapos, nakilala ni Duyang si Taeyo sa isang pribadong silid. Nabook ng kanyang amo, not expecting na magpapalipas ng gabing magkasama. Duyang pakiramdam suplado, at sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa harap ng tag-ikaw at ang kanyang amo, halos hating gabi, kapag maagang umalis ang amo niya dahil lasing sila. Sa wakas ay nagkakaroon ng pagkakataon si Doyong na makausap para dalhin ka doon. Napagtanto niya iyon. Si Doyong ang tumawag sa kanya noong nakaraang araw. Ilang sandali pa, tanong ni Doyong dalhin ka kung nasaan si Juyang. Pero hindi siya sumasagot, at sa halip ay inutusan ng dalawa niyang tauhan na arestuhin si Doyong. Ang hindi alam ng marami ay iyon. Si Doyong ay dating miyembro ng hukbong dagat. At sinanay upang talunin ng maraming tao ng sabay-sabay. So napakalakas ng martial arts skills niya. Madali para sa kanya ang pagbugbog sa dalawang tauhan ni Taegyeo. Pagkatapos noon, sabi ni Taegyeo hindi niya kilala si Juyang. At mabilis na tumakbo palayo. Hinahabol siya ni Doyong sa highway pero natakot si Taegyeo. Humihingi ng tulong sa pulis. Ang pulis noon, hinabol si Doyong gamit ang isang patrol unit na nasa malapit. Samantala, tinatawag ka ni Doyong para humingi ng tulong sa police patrol. Nang huminto si Doyong at Yumi voucher para sa kanya. Isa sa mga opisyal, may napansin siyang kakaiba sa trunk ng sasakyan ni Doyong. At hiniling sa kanya na buksan ito. Natarante sila nang makita ang nasa loob. Gilid at ito ay ang nagyelo na katawan ng Haksu. Inaresto si Doyong dahil sa bangkay sa kanyang sasakyan. Nalilito si Yumi. And wonders kung sino kayang pumatay kay Haksu. At isinakay siya sa kotse ni Doyong. Sa oras na iyon, hindi naniniwala si Yumi na pinatay ni Doyong si Haksu. Dalhin ka, pansamantalang nakakulong sa himpilan ng pulisya. Para sa pagmamaneho habang lasing. But this is actually para protektahan siya sa utos ni Yumi. Hey batang shik, nagmamasid kay Duyang sa silid ng interogasyon. Alam nila, pinalaya si Haksu isang araw bago nawala si Juyong. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Whether Haksumi Duyang upang sabihin sa kanya ang tungkol sa Juyong. Or may iba pa ba silang hindi alam. Sa sandaling iyon, hinala ni Yumi, isa pang tao ang pumatay kay Haksu. Base sa mahabang hiwa sa katawan niya.
Ang hiwa na ito ay tila ginawa ng isang propesyonal. Sino ang sanay? Gamit ang kutsilyo. Gumamit din ng pumatay ng tuyong yelo sa paligid ng katawan. Para itago ang amoy. At itinago ito. Pagkatapos ng pagpatay, hindi pwedeng maghinala si Yumi kayo. Dahil siya ay isang mahigpit at moral na empleyado ng bangko. At tila imposibleng magplano siya ng ganoong kalupit. At pinag-isipang mabuti ang pagpatay. Kapag pumasok ka sa interrogation room, nalilito siya sa pahayag ni Doyong doon. Tanong ni Doyong kung kaninong katawan ang nasa trunk ng kanyang sasakyan. Ipinapakita yon. Hindi niya alam kung ano ang dala niya buong araw. Naiinis sa mga maling akusasyon. Nagagalit si Doyong. Dahil ginawa siyang sospek. Nang walang tamang investigasyon. Then Yumi decides na tumingin. Para sa ebidensya na may Hyung-sik. Bago magpasya kung dapat arestuhin si Doyong. Sa susunod na araw, pumunta ang mga investigador sa apartment at opisina ni Doyong. Para makapanayam ng mga tao. Tungkol kay Juyong at Doyong. Marami ang nagsasabi na mahal niya si Juyong. At hindi pangkaraniwang mag-asawa sila. Gayunpaman, sinasabi rin nila na ang Doyong ay isang mabuting tao. Sinong hindi gagawa ng krimen? Sa lahat, mukha siyang perpekto at mabait. Ginagawang mahirap paniwalaan na maaari siyang gumawa ng pagpatay. Ang patotoong ito ay gumagawa sa iyo at sa akin. Isipin mo na baka may ibang tao sa likod natin. Sinusubukang i-frame si Doyong. So ibinalik niya si Doyong sa interrogation room. Tetok tungkol sa past relationship ni na Hokso at Juyong. But hearing that surprise siya ng sobra. Talagang nakilala ni Doyong si Juyong bago pa sila magkakilala. At sa likod, umuwi siyang lasing. At aksidenteng nasuka sa harap ni Juyong. Then hinatid siya pauwi. Kahit kalahating malay niya, naalala ni Doyong ang mukha niya. Nung nagkita ulit sila, gawin bata, hindi pa umalis ng bansa si Nu Juyong. Tulad ng sinabi niya sa kanya. Ngunit hindi niya sinubukang alamin ang nakaraan niya. Nakatuon siya sa kasalukuyan at sinubukang hanapin siya ngayon. Gayunpaman, Yumi pinaghihinalaan pa rin do bata. At ayaw siyang pakawalan. Bilang isang detective. Naramdaman ni Yumi na mahalaga ang paghahanap kay Juyong. Upang malutas ang kaso, with Hyung-sik's tulong, nakilala niya ang matandang kaibigan ni Juyong, who told her tungkol sa first love ni Juyong. That man was Doyong na lasing at tinulungan ni Juyong. Pero matagal na talaga silang nagkita. Kilala na pala ni Juyong si Doyong since school. Pero nung nagkita ulit sila, mukhang hindi na siya nakilala ni Doyong pagkatapos ng pangyayaring iyon. Palihim niyang hinanap si Juyong. Naging mas komplikado ang kaso. Pagkatapos, Hyung-sik checked CCTV footage mula sa opisina ni Doyong. At nakitang bumisita si Hokso. Tumawag lang si Hokso at umalis na. At nawala ang trail sa highway. Sa oras na iyon, akala ni Yuni at Hyung-sik na kilala ni Doyong si Hokso nung araw na iyon. Hindi nila alam kung saan sila nagkakilala. Pero nakita ni Yumi ang bisikleta ni Doyong sa harap ng isang cafe. Kaagad pagkatapos, bumalik si Yumi sa police station. And told Doyong na alam niyang nakilala niya ang mga hacks through. Ang araw, bago nawala si Juyong, inakusahan pa niya si Doyong ng pagpatay kay Haksu. At ginagawang mawala ang Juyong. Naiinggit kasi siya sa past relationship nila. Sa sandaling iyon, walang naniniwala Doyong. Nung sinabi niyang wala siyang alam. Samantala, pinalaya si Tigi nang hindi tinatanong. Higit pa tungkol sa Juyong. Hyung-sik ang pumalit sa interogasyon. At parang may kasalanan. Gawin. Bata pa. Gayunpaman, kahit nakilala ni Doyong si Hoksu, sa araw na nawala si Juyong, nagtutulungan talaga sila para protektahan si Juyong. Mula sa isang bagay, nag-aalala si Hoksu. Ang problema ay, the accusations keep pointing to Doyong. At paghahanap ng dugo sa sahig. Ginagawang suspective ang detective. Higit pa, sa kabutihang palad, dumating ang abogado ni Doyong at sinabi yon. Lahat ng ebidensya na mayroon sila ay circumstantial. Kaya hindi nila maakusahan si Doyong ng pagpatay. Batay lamang sa mga pagpapalagay. After that si Doyong ay iniuwi ng kanyang ina. Ito pala, kanyang ina,
Never aprobado sa relasyon nila ni Juyang. Kasi tinignan niya ang background ni Juyang. Juyang ay isang kagandahang loob sa nakaraan. At ang manliligaw ng isang kriminal. But Juyang ayaw pa ring makinig sa kanyang ina. Mahal na mahal niya si Juyang.